Kung totoong mahal ka nila, nasan sila pag namomroblema ka? Lalo na ngayon, san sila ngayong wala kang pera? I-talk to Papa na. Narito na, kasama na natin ang ating bida, si Dambo. Si Dambo, tinatanong, tungkol daw ito sa kung pera daw ba o pamilya. Naku po. Kailangan mo pa bang ano yan? Siyempre pera yan. Pera, di ba? Para naman Number kayo... 1 na ugat ng lahat. Yeah, pero ang pipiliin, ba't natin pipiliin yung pamilya natin? Makakapag-travel ba tayo dyan? Mababayaran ba ng pamilya natin yung bills natin? Ang pamilya nang uubos Oo. ng pera. Oo, nang uubos ng pasensya, ng pera, di ba? Pag may pera ka, may peace of mind ka. Aray ko. Oh, aminin Totoo din natin naman. yan. Oo. Mm. Lalo na kung ang buong pamilya ay may pera. Oo, di Yun. pamilya na lang pala yung pipiliin natin, di ba? Kasi may pera naman pala sila. Pero kung ang pamilya ay pabigat, ayan Ay, na. nako, pero ang piliin mo, mga ibang bansa ka, di ba? Alam mo, minsan kasi talaga may mga pamilya ka talaga. Hindi lahat pinapalad mapunta dun sa maayos na pamilya. Yes, totoo yan. So, kung maswerte kayo kapag napunta kayo sa maayos na pamilya, very understanding, nagtutulungan, di ba? Pero kasi yung ibang pamilya, naghihilaan sila, nagtutulungan sila hilain ka pababa. Totoo yan. Tapos, instead na Oo. umangat ka, hindi ka makaangat-angat. Oo. Kasi nga, nakadepende ka dun sa pamilya, sa pangangailangan ng iyong pamilya. Ikaw naman, sobrang bait mo, di ba? Bigay ka ng bigay. Ayun, pare-parehas na kayong nasa baba. Oh, 'di ba? Ganun nga kayo magiging problema nitong si Dumbo. Dumbo ba? Dambo? Dambo? Si Dambo. Dumbo. Si Dambo, eto. Oo, ayan. Hello, Dambo. Hello po. Ayan. Lady Gracia, good morning po. Good morning. Ayan. Kasama natin si Papa Hindi Ace. ka na good morning sa Hindi ka na akin. good morning. Saan Hello din magtatampo po, yan? Papa A. Oo, Good morning. bigay pugay. Pag yan nagtampo pa naman, hanggang forever request yan. Hindi ako nagtatamdi, ako tampuhin. O yan. Uy, lahat ng mga pag-uusapan natin, Dambo, dito pwede nating i-upload sa social media namin. Okay lang ba? Okay po. Okay. Okay lang po. O, sige, pag-usapan na natin yan tungkol sa pera o pamilya. Saan ba nag-ugat ng problema, dear? Talk to Papa na. Kasi po, meron po, ang pamilya ko po, may kaya po sila. Kaya lang po, ano po sila sa pera, sa pamilya. May kaya May sila. kaya. Tumutulong, opo, tumutulong po sila, pero hindi, naramdam mo po sa sarili ko na hindi po bukal. Napipilitan lang po sila. Mm. Kasi, hindi, minsan ka lang po humingi ng tulong, pinagkakait pa po ng sarili mong pamilya. Oh. Sino ba tong pamilya mo, pamilya mo na nilalapitan mo? Pamilya ko po talaga. Yung Magulang ko po, magulang ko kapatid, po. Ganon. Sila ay nakakaangat-angat. Kapatid, Tama? opo. Maayos yung mga trabaho nila, nasa ibang bansa, Yes, mga ganon. opo. Mm. Yung isa po nasa Canada. Mm. Nakatapos po sila, ako po hindi kasi ako nakatapos. Bakit ikaw yung hindi nakatapos? Kasi po nung time po na nag-aaral po ako, inuna ko po kasi yung barkada ko. Ayan na. Ayan na. Oo, may ugat kasi yung mga bagay-bagay. Ba't kasi sinura mo yung mga barkada mo? Oo. Oh. So, nag-asawa ka na maaga? Hindi po, sa lola ko po kasi ako lumaki, hindi po sa magulang ko po talaga. Kasi? Hindi po ako tanggap ng sarili kong magulang. Dahil, Ina ko po. dahil pasaway ka, ganon? Hindi po. Since baby pa lang po ako, sa lola ko po ako lumaki. Ay, Ha? bakit? Ay, money Hindi po for ako me. tanggap ng sarili kong ina. Uy, for us yun. Hindi ka tanggap ng... Paano mo nasabi na hindi ka tanggap ng iyong sariling ina? Ina mo yun. Baby ka pa lang, sabi Mm-mm. mo. Dahil po lumaki po ako na pinahiya niya po ako sa harap po ng mga kaibigan niya na maraming tao na hindi raw niya po gusto ang tatay ko, ayaw niya po daw sa tatay ko. Teka. Oo. Yung mga... Dinuduro po ako at sinabunutan po ako ng sarili kong ina. Teka Sa harap lang. po ng kaibigan niya. Yung mga tatay ng ibang mga kapatid mo, hindi mo tatay. Magkakaiba kayong tatay, tama ba? Opo. Oh. Anak ka, ikaw yung panganay? Kaunahang anak, Opo, ganon? ako po yung panganay. Anak ka sa Ako po yung pagkadalaga, legit. ganon? Opo. Pero kasal po ang tatay ko tsaka po yung ina ko. Mm. Ay. Tapos yung ibang mga kapatid mo, isa lang yung tatay Isa nila. po yung, opo. Ay.
Uy, grabe yun ha. Grabe naman yun yung sa'yo binunton yung ano. Oo, yung galit doon sa tatay mo, ganon. Nasaan ang tatay mo? Opo. Wala na po yung tatay ko, patay na po eh. Kaya siya nag-asawa pa ng panibago. Tapos itong Ay, panibagong... Hindi po. Hmm. As in, baby pa lang po ako, naghiwalay na po sila. Pwede ba malaman na ba yung Tatay dahilan ko. nung hiwalayan nila nun? Ang sabi po, ang alam ko lang po kasi, dahil ayaw nga po ng ina ko dun sa tatay ko. Yun po ang alam ko. Kasi hindi naman niya mahal yon para napilitan lang magpakasal, ganon. Opo, kasi pinakasal po daw ng lolo ko. Ayun. Hmm. Diba? Kasi noong unang-unang panahon, Baka minsan- nahuli magkasama, Oo. hinawakan yung kamay. Okay, nireto, ganon. Kasi uso yun Opo, noon, ganon. di ba? Nireto? Nireto. Oo. Opo. Oy, pakasalan mo ikaw na asawain mo yung anak ko, ganon. Oo, ano May na yun? magkumpare, anak Malalaki na yung magkumpare. braso niyan. Malalaki na yung braso niyan. Magaling. Malalaki na yung braso. Ito, parang baka na ba? Quality ang malalaking braso. So walang pag-ibig na namuo doon sa tatay mo Opo. at sa nanay mo at hindi niya gusto siguro yung mga nangyayari. Kaya nung pinanganak ka, ayaw niya sa'yo at ikaw ipinaalaga doon sa lola. Ang unfair naman nun Opo. para sa'yo kasi wala ka namang kasalanan kung ano man yung mga nangyari sa kanila nung tatay mo. Yes po. Yun yung mali sa Opo. mga mga magulang na sa anak nila binubunton yung galit nila. Kasi wala na Yes. sila mapagbuntonan ng galit nila kasi Totoo. parang wala sila ibang masisi. So Diba? ikaw, sa lola ka lumaki, so kumusta naman habang lumalaki ka, nagsusuporta naman siya? Hindi po. Never po siyang nagsuporta sa akin. So lola mo lahat, Kaya ganun. po, yes po, lola ko po. Inadapt po ako ng lola ko na late registered po ako para po sa lola ko at sa lolo ko po ako maapelyido. Uy, Ay, parang ayun na talaga. umabot Sila na sa yung ganun. sila na talaga yung magulang mo. Kasi kung kasal yung nanay mo at saka tatay mo, so talagang hindi talaga gusto ng nanay mo. Ayaw na ayaw, Opo. no? Kasi even yung apelyido, yung pangalan, Mm-mm. ayaw na sa kanya. Pero habang lumalaki, alam mo na siya yung nanay mo. Opo. Pinapakilala siya na yan yung nanay mo. Pero sa birth certificate, yung mga magulang mo na Yung nakarehistro lola ko doon, po. lolo't lola. Ay, ganun pala. Opo. Grabe, Grabe, ha? lala ha. Oo. Sabi ko, swap tayo ng family. Sabi mo, mayaman yung family mo eh. Oo, Pero wag na pala, sa'yo na lang. Pero hindi din naman kasi natin alam yung kwento nung Oo, nanay. ano kaya kung yung gaano ginawa? kasakit, 'di ba? Mm-mm. Yung mga naranasan niya. Pero ang mali nga is yung sa'yo ibinunton. Okay. Tapos sabi mo, Opo. sinabun-sabunutan. Tama ba? Sinabunutan ka ng mga nanay mo, Paano? ng nanay mo dun sa harapan ng mga kaibigan. Paano umabot sa ganung senaryo? Opo. Mm. Ano po, napagkwentuhan po nila about po dun sa tatay ko. Tapos, sinabi po ng magulang ko, ng ina ko po na, naku, ayoko naman sa tatay niyan kasi inutilan tatay niyan. Tapos ako po yung dinuro-duro, binatukan po ako, tinorpe. Tapos Wow. sinabunutan po ako sa harap ng mga kaibigan niya. Nang gigil, no? Ilang taon ka nung mga panahon na yun? May anak na po ako nun eh. Mga siguro po, mga 32 na po ako nun o 31. Neto na lang. Ilang taon ka na ba ngayon? Opo. 37 po. O so, 5 Hello, years sa ago. ganong edad, talagang ginawa pa ng nanay yon. Akala ko naman yung Opo. parang tipong bata, Oo. di ba? Kasi walang kalaban-laban. Pero, ano ba? Kasi nung time na yon may sumagot-sagot ka ba o tahimik ka lang nung time na yon tapos bigla ka Hindi na po lang ako nilapit? sumasagot nun, pero nung sinabunutan niya po ako, sumagot po ako na hindi ko naman kasalanan yun eh. Dapat pinalaglag mo na lang ako, ayaw mo pala sa akin eh. Ay. Sinabi ko pong ganun. Oh, tapos doon na siya nagalit. Doon na siya Doon siya mas Opo. nagwala. Kasi nagalit po yung mga kaibigan niya kasi ba't daw po ako ginaganong-ganon. Hindi ko naman daw po kasalanan yun. Yun po. Oh. Nako. Kaya po yun. Kaya ka pala After nagrebelde po noon. Mm. After po nun, nag-decide po ako na, kasi PWD po ako eh, nag-decide po ako na magtrabaho po ako nun. Anong meron sa'yo? May sakit po akong epilepsy.
Nako. Pero marunong po akong meron po akong negosyo no, nagbabay and sell po ako, nagtitinda po ako no ng itlog, mga tray, tapos mantika po. Hanggang sa nag-decide po ako na caregiver, Mhm. old sitter po. Nag-old sitter po ako noon, natanggap po ako. Nagulat po sila, may tumanggap po daw sa akin. Ganun sila kawalang tiwala sa'yo na tipo iniisip nila na walang Yes po. tatanggap sa'yo na sa mga trabaho. Opo. Kasi wala daw po akong alam. Yun po kasi ang akala nila. Ganun po kasi minamaliit po nila ang kakayahan ko. Buong lahat sila? Kaya po Even yung yun. mga naging kapatid mo doon sa nanay mo? Yes po, opo. Sinabihan nga po ako ng brother ko na, bakit? Kanino bang bahay to? Di ba sa amin tong bahay, nakikitira ka lang? Sinabihan po akong ganun. Sino ba bumili ng bahay? Sa tatay nila po kasi yung bahay. Kasi po namatay na po yung lola ko. Saka di doon no ka choice po tumira. ako. Sa kanya po ako talaga po mapupunta. Mhm. Ilan Kaya taon ka nung nung bumalik sinabihan ka sa ko- kanila? Ilan taon ka nun? Ano na po, may anak na po ako nun eh. Mga siguro po 30 na po ako nun. Tapos parang pagkatay ng lola mo, dun ka na tumira sa kanila. Ulit. Opo. So, Sa kumusta, kanila na po ako to. Kumusta After po ang- nung mamatay po ng lola ko, doon na po ako tumira. kumusta ang treatment nila sa'yo? Paano kanila tinatrato? Hindi po okay. Kasi ako po yung ate, pero ang turing nila po sa akin, parang ako po yung anak sa labas. Ganun. Tsaka parang walang respeto, no? Oo. Kasi ikaw yung panganay. Wala po talaga. Pero Opo, wala po talaga. libre yung pagkain mo doon, libre yung Opo. kuryente, tubig. Wala kang asawa? Opo. Noon po, wala po akong asawa pa noon. Kasi Pero- ganun nga po nila kung wala po daw Pero- magkakagusto sa akin. Pero kasi may anak ka sakit na, daw sabi po mo. ako. May anak ka na, sabi Opo, mo. may anak na po Oo. ako noon. So, that nasan yung time. tatay nung anak mo? Wala po yung... naghiwalay na po kami nung tatay nung anak ko nung bata pa lang po siya. Nung maliit pa siya. Pero naghiwal- yung- Opo. Pero hindi ko po ginaya yung ginagawa po sa akin ng sarili kong magulang dun sa anak ko. Kasi yun po ang natutunan ko po sa lola ko na mahalin daw po. Wala naman daw pong kasalanan yung bata. Kaya ang ginawa ko po, nag-buy and sell po ako habang nasa kanila po ako. Hindi po nila alam na nagkakapera ako. Iniipon ko po yung pera ko hanggang sa nag-decide na po ako na magtrabaho. Kumuha po ako ng NBI. Hanggang po, ayun, nakapagtrabaho na po ako ng that time. Nung nagtrabaho ka, ilang taon yung anak mo? Sino nag-alaga sa anak mo? Iniwan ko po sa magulang ko, pero binibigyan ko naman po yung anak ko. Ako po yung gumagastos sa PTA, sa notebook, sa baon. Minsan lang po, hindi po ako nakakabigay agad po kasi nadidelete po yung sahod. Okay. Pero nung time na yon, yung mga kapatid mo, sila ay mga nasa ibang bansa na, tama ba? Wala pa po. Yung isa lang po, kakaalis lang po kasi nung isa po, nung 2023. Tama po, 2023. Pero silang kahit hindi pa sila ng kaibang bansa, malalaki na yung kinikita nila. Opo, meron po silang mga ano po. Kaya lang po, kung matahin po nila ako, akala po nila, kanila na po yung ano. Pero sa harap po ng ibang tao, ito po, talaga po, hindi ko malimutan. Sa harap po ng ibang tao, sila po yung mabuti, ako po yung masama palagi. Pero hindi po nakikita ng mga tao sa loob ng bahay na sila yung masama kung magtrato po sa kaanak po nila, sa akin po, na ate po nila. Okay, so nung tumira ka doon sa bahay ng mga kapatid mo, ng nanay mo, mga ganyan, hindi ka na masaya kasi lagi ka nilang pinag-iinitan, tama ba? Opo.
Ano ba yung mga sinasabi kasi nila sa'yo na ginagawa mo daw na hindi nila kinakatuwa? Hindi po kasi sila makamove on nung ako po ay grade, mga elementary po kami noon. Mm. Yung pong pag po pumupunta po sila sa bahay po ng lola ko, yung naalala ko po yun yung may ano po, may dala po yung lola ko na wag mong gagalawin yan, sa akin yan Siyempre po, bata pa po ako noon wala pa po akong, may Ah. pagkamaldita din po kasi ako nun. Inaapi mo sila ng mga bata pa kayo. Ngayon, it's their time to shine. Ganon. Ano po, Kumbaga, tinatarayan Kaya- mo sila. Ganon. opo, tinatarayan ko po sila kasi po, naiinggit po ako sa kanila kasi sila po may tatay, ako wala. Mm. Yun po yung akin noon. Yun po, kumbaga, para po mapansin po ba ako, yun po, ang Nagmamaldi-baldi ginagawa ka. kong way. Opo. So parang tumatak sa isip nila, nako, masama ang ugali nito ni ate. Kasi hindi nga Ganon. siya tinatanggap Opo. doon sa family niya. Ay, ikaw Oo. hindi ka tanggap doon sa nanay mo. So, ikaw dahil nasa poder ka ng lola mo. At Ikaw yung Reyna doon. 'Di ba? Parang syempre parang natural na na response Yes. ng bata na hindi At saka, tanggap. kaya din po ako naging maldita kasi nung time po na yun. Kasi po, pag po sila may happenings, hindi po ako kapamilya, kapuso po Ganun po ang ano po sa akin, ang dating. Hindi po ako belong to the family, ganun. Hindi po ako invited pag may happening sila. Kahit po sa family picture, hindi ako kasali. Ah. Parang talagang outsider ka, parang ganon. So siguro, Yes, yung ako lang mga... po yung tigakuha ng picture. Ay, ngayon. Ikaw yung kawawa naman yun. Ano? Paano mga kami ng picture? Mga Oh, ganon. picturean mo kami. Uso Damo. naman na yung magsiselfie. Oo, Ano ba dapat yun? picturean mo kami. Ayusin mo ha. Ayusin mo, Opo. pag yan blurred, dumanda ka, tapos bugbugin ka talaga namin. Parang gano'n. Grabe na, pero masakit yun Taga-picture, tapos maghihintay ka nung moment na isasali ka nila. Oo. Tapos si kinuha na nila Yes, yung camera. Tapos Kinuha na na nila. pala. Tapos na yung picture. O, kain na. Masakit yun Okay. So, pero syempre, Sobrang sakit po talaga. growing up naman, yung mga kapatid mo magkakaroon yan ng sariling isip. So parang wala, hindi sila nagkaroon ng like naisip Wala nila po, na hindi ay po baka sila ganito lang siya. nagbago. Hindi nagkaroon ng sympathy para sa'yo? Wala? Yes, wala po talaga. Okay. Wala pong, kahit po nung mayroon na po silang mga trabaho, mas lalo pong tumindi yung kasi sino daw pong gumagastos, wala naman daw po akong ginagastos doon, paupo-upo lang, hugas-hugas ng tiga-hugas lang daw po ako, tiga-laba. Wala daw po akong naiaambag doon So, sa... nung nandun ka, kasama mo yung anak mo, di ba, na wala na si lola mo, tumira ka sa kanila. Tapos, anong mga ginagawa mo dun sa bahay nila? Ikaw yung naglalaba, ikaw yung nagugas ng plato, parang ikaw yung naging kasambahay nila, ganun ba? Opo, ako po yung tiga-luto, ako po yung tiga-hugas, ako po yung naglalaba. Ng damit nila. Yun po yung Opo, Ah, damit po namin lahat. Ako po. ginawa ka talaga na parang, yun yung kapalit ng pagtira mo doon. Hindi naman po ako nagreklamo dun sa ginawa kasi pinapakain po nila ako, kami ng anak ko. Oh, hindi naman kayo Dalawa po kami pinagdadamutan sa pinapakain nila. hindi naman kayo pinagdadamutan sa pagkain. Meron po times na, tanda ko po to na gutom po ako nun talaga. Sabi po nung ina ko, wag mo yung kainin kasi para yan dun sa kapatid mo. Ay, parang yung magkape ka na lang. Parang si Parang Bobby. si Bobby. Oo, di pinakain. Hindi pa kumakain si Teddy. Tinira ko yan para Teddy, gutom na gutom. Naalala mo pa ba nun, ma? Gutom na gutom ako. May ganun Uy, ba? oo. Tapos siya yung panganay. Okay. Kaya siya panganay, siya dapat ang mauna. Pero ikaw yung panganay. Ikaw yung huli.
Okay. Opo, ganun So, po. ganun yung nagiging... Hindi kasi 'di ba pag yung sa nanay, kunwari yung mga breadwinner, yung mga anak nila, Oo. uunahin nila talaga lagi. Wag mo na kayong kakain dyan, yung kapatid Oo. nyo muna yung kung sino yung nagbibigay. Yun yung True. sistema sa Pilipinas, mm-mm. ano. Kung sino Kung sino yung mas malaki yung bigay, siya yung maunang mamili kung sa kanya yung Oo. tiyan ng bangus, siya mga yung may ganyan. say sa mga Mm-mm. bagay-bagay. Ganon. Yun yung sad reality. Ano, I mean, hindi siya sad reality kasi deserve din naman ng special treatment Oo. ng mga breadwinner. Kasi nagtatrabaho siya Sila yung diba? hirap ng pagtatrabaho. Malaki ng naiambag Mm-mm. nila sa pamilyang ito. Pero yung ipaparamdam dun sa ibang anak na Na wala kang kwenta. huwag kang kukuha dyan hanggat parang yung aso, parang ganon. Aray Ano? ko. Ayan. So, kinasama mo ng loob yon. Pero noong time na yon, di ba, wala ka pang work noon. So, dun lang talaga kayo sa bahay. So, yung ambag mo lang kumbaga is yung Paglalaba. paglalaba, mga Mm-mm. ganon. Tama ba? Opo. Mm. Opo. Tapos, May sarili kayong kwarto, binigyan naman kayo. Opo. Ayun. Mm. O, diba? Ayos at yun. least may Mm-mm. naibibigay pa din naman kahit Nakakatulong pa papaano. din. Kasi ang magkanong upa ngayon, 'di ba? Saka yung sa Totoo. pagkain naman, sabay-sabay naman kayo, pare-pares din naman yung kinakain ninyo. Tama, 'di ba? Sabay-sabay yung pagkain, Opo. tanghalian. Ay, oo. hindi po sabay-sabay po yung pagkain. Nauna po sila. Huli po kami. Huli kayo mag-ina. Opo. Bakit daw kayo kailangang huli na kumain? Minsan po, una-una po, ganun. Hindi po sabay-sabay talaga. I mean, bakit kayo, Never. sinabi ba nila na pagkatapos namin kumain, saka kayo kakain mag-ina? Ganon. Or hindi lang talaga kayo sumasabay sa kanila? Hindi po talaga. Sila po talaga, madalas po talaga yung nauuna. Bakit kailangan Tapos, sila yung mauna? Gusto na, wait lang kailangan ko kasi... Ano yun? Oo. Anong meron? Ganun po kasi yung nila talaga. Ano to? dun sa Sinabi ba bahay nila sa'yo? Simula or sinabi siya, mamaya na kayo kakain pagkatapos namin. Ganun ba? Madalas po kasi sinasabi nila, mauna na daw po sila muna. Ganun. Ganun ba talaga? O talaga kayo lang yung matira po, ganun. Yung titira na lang namin kayo, ganun po. Ano ba kasing ginagawa nyo nung time na yon? Kaya parang nauna na silang kumain. Hindi po kasi never po kasi talagang as in sabay po na buong kayong pamilya kakain po ng isang sa isang lamesa. so Never lahat- po talaga. So Kanya-kanya. lahat kanya-kanya ng oras ng pagkain. Opo, Ah, una-una po, ganun po. Pero wala Mm. namang sinabi sa'yo kasi na wag ka, kami muna mauna kumain, wag muna kayong kakain. Wala namang pagpipigil na ganon. Basta iba-iba lang talaga yung Wala oras. naman po, opo, wala naman pong Ah. ganun. Wala namang Oo. ganong So trato. wag nating masamain yun. Kasi diba? kahit kami din sa family din namin, Iba-iba yung oras. iba-iba yung diba? oras kasi lalo iba-iba yung hindi naman Pero sabay-sabay. kawawa yung mahuhuli. Oo, kasi talaga. Kanya yung buntot ng bangus. Puro tinik. tutong pa sa Puro kanya, tutong 'di ba? kanin. Hindi kasi katulad nung dati, 'di ba, yung sa atin na parang kailangan sabay-sabay talaga kayong kumain, yung mga Nagagalit bata. ang nanay Oo, pag hindi sabay-sabay. kahit hindi ka paggutom, ganyan. Totoo, Kaya sila alam- lagi sinasabi sa'yo, wag muna kayong kakain ng chichirya. Mga Kasi ganon. sabay-sabay kayong kakain. Para may gana lahat. Parang sabay-sabay yung mga sikmura ninyong magugutom kakala, mga ganon, 'di ba? Pero sa lagay ninyo, syempre ngayong panahon na to, may- Iba-iba kasi yung oras ng iba-iba trabaho yung din. oras. Yan. Oo, yung May oras ng gising. pasok, ganyan. Okay, sige. So, bukod pa doon, ano pa yung mga sa tingin mo nagpahirap sa'yo? Diyan sa Ang bahay pinakang ninyo. tumatak- Mm-mm. Ang pinakang tumatak po sa akin, yung pong naoperahan po ako, Mm. gallbladder, Ay, laki ng ano. na kailangan pong gumastos ng 100K para lang po dun sa opera ko. Kailan yon? Mga 2022 po yun, 2022 o 2021. Di ba libre sa public noon? Wala po nga noon hindi po kami tinanggap sa public kasi sasama daw po ako sa may COVID. Kaya ang ginawa po nung ina ko, na-repair niya po ako sa private. Kasi kung Kaya public wala yun kang po. babayaran. Okay. Mm-mm. Kasi mas malapit daw po yung sa private kaysa dun sa pagdadalan po sa akin na public. Kaya that time po, ito po yung pinakang tumatak po na sobrang sakit po talaga sa akin, Papa Ace tsaka Lady Gracia, na sinabihan po nila ako na yung 100K imblis na ibibili daw po ng sasakyan nila, ay gagastusin pa po para sa akin.
Yun po ang pinakamasakit po. Parang mas mahalaga pa po yung sasakyan na bibili nila kaysa po sa buhay ko. Okay. Kaya hindi na, after po nun, na operation ko, nung hindi na po ako nag-ano po sa kanila, never na po akong nag-ano kasi masyado pong masakit po yung ginawa nila sa akin na kahit po ginastusan nila ako, pero para pong buong buhay ko po, dalandala ko po yung tinumbat po nila sa akin na 100K. Malaking, hindi mali yung sinusumbat ha. Malaking pera kasi yung 100K. Oh, malaking pera din yun. Oo. And then, nung na-hospital ka, sino nag-alaga sa'yo? Ano po, iniiwan po nila ako sa hospital. Pero may binabalikan na lang po ako nila. Pero sinong Binabalikan nagbabantay lang sa'yo po doon? ako nung ina ko. Binabalikan lang po ako nung ina ko. Nung nanay mo din. Kasi syempre may mga kailangan asikasuhin dyan na kailangan pumirma, mga ganon, kausapin ng doktor. Tsaka yung paglabas ng operating room. Hindi ka naman agad-agad makakakilos noon. Parang may certain hours bago ka makagalaw. Totoo kasi galing kang opera noon. Oo. Ay, okay. Pero masakit yun na. Mm-mm. Yung isusumbat pa sa'yo, hindi sila thankful na nabuhay ka, na wala ka ng sakit. Mhm. Diba? Yes po. Hanggang ngayon po, sinasabi pa po nila yun sa akin hanggang ngayon. Hindi nila tanggap na nakagastos sila ng ganun. Tapos Ganun pag pala. nagkakaroon ng Opo. problema, bigla nila maalala yon. Usually naman ganun tayong mga Yes. tao, no? Kapag kunwari, naiinis tayo, nagagalit tayo sa tao, babalikan natin nung time na naging mabuti tayo, tumulong tayo sa kanila. Para may, hindi, May maiba to. May oo, sumbat para may ka. maiba to. Kaya kung ano man yung nagawa mong pagkakasala dati, Yan para na. lang ma-justify yung galit mo. Mm-mm. Yun yung ginagawa ng mga tao, hindi maka-let go doon sa mga nararamdaman nilang galit. Bukod pa doon, ano pa yung mga masasakit na ginawa nila sa'yo? Ano po yung ginawa po nila na pinagbintangan ako. Pinagbintangan Na saan? ninakaw ko daw po yung 200 pesos nung kapatid ko. Ninakaw mo yung Tapos, 200 pesos ng kapatid mo. Opo, pinagbintangan po ako nila na ninakaw ko daw po. Saan mo ba ginamit? Pinalungkat. Wala po, hindi po ako Ikaw agad. Charot lang. Ito, pinapatagulat siya. Oo. Wala po. Nabasyo, hindi po. Okay. Ano po, yung pong Durabox ko, Mm-mm. hinalukay po nila yun, hinahanap po talaga nila kung nandun yung 200 pesos. Pero wala po silang nakita na 200 pesos dun sa damitan. Kasi nagastos na. Kaya, opo, na-miss lang po pala Na-misplace yung wallet. lang. Opo. Alam mo, nakakahiya yan, ano? Yung nagbibintang Oo. ka, tapos nakita mo, lalo na pag naghaharap ka ng gamit sa Oo. pamilya mo, nasan ba yung yun dito, yung charger Yung ko? mga Lagi galing nyo kasi nyo. pinapahalaman Yan yung na. gamit ko. Tapos hindi nyo alam yung solid, tapos maya may makikita mo yung charger. Nasa bag Tapos mo. mamaya na, huwag na lang natin pag-usapan. Sabi mo, Kasi nakita mo na. Ganyan na ganyan nakataba. tatahimik ka na. Mahiya ka na. Yung nanay ko, hinahanap din niya yung hinahanap ko. Bagay mga kapatid ko, wala naman dito Siyempre, Tapos bulsa mo maya-maya, muna. Hayaan mo na. Sabi mo. Tapos nakita ko sa bulsa ng bag ko, dito pala. Pero hindi ko sinabi sa kanila, nakita ko na. Kung nalang nakikihanap ka pa din, di ba? Kung nakikihanap ka pa din, Sabi ko na nakakainis lang- kasi sa inyo. Pero kung nagko-cool down ka na. Pero hayaan niyo na, mamaya na lang. Yung nangyayari. Matapos ka bang bintang, no? Nakakahiya yun na. Dun sa kapatid mo, yung kapatid mo yung may-ari ng wallet, no? Tama? Dambo? Opo. O, tapos makikita niya na sa misplaced Correct. lang pala. So nag-sorry ba siya sa'yo? Oo. After na ganito yung Hindi po. nangyari? Wala. Anong sabi niya? Wala po, no comment lang po sila. Oh. Yun po yung ano eh. Kasi nung panahon pong yun, nagbebenta na po ako ng itlog tsaka mantika noon. Mm-mm. Pero hindi po nila alam na may racket po ako na ganun. Kasi nangungumisyon lang din po ako doon sa kabarkada ko na may tinda na mga tray-tray na itlog at mantika. Kumbaga parang allowance mo na lang din yan. Ganon. Kasi hindi ka naman Opo, nila inaabutan umaalis ng po pera, ako no? ng- Mm-mm. Opo, minsan po inabutan nga po ako 120 pesos.
tapos 3 days lang po wala na. Ano, sabi, nasaan na yung 120? Oh, wala ka namang ginagastos dito eh. Akala mo, ganun po. Eh di po ba yung 120? Saan po makakarating yung 120 ngayon? Oh, Ano, po ba? mula dito, Jemmy, hanggang sa may Cubao. Ganun, sa Cubao. Taxi, ganyan. 120. 120. Pero ano ha, parang sa akin, yung binigay nila na 120 na yon, parang ano lang yun, parang bigay lang kasi at least ang bigay. Oo. Ano, yung maging thankful pa rin tayo kasi Kahit papaano, nabutan. mahirap din yung yung ikaw yung kinupkup nila sa bahay kasi Kasi nakakalibre Dumbo. ka naman ng Kasi mahal ng mga ano eh. No? Siguro masakit lang yung para ng pagkakasabi nila. Saka iniisip mo kasi bilang panganay parang masakit din sa loob mo na parang hindi ka naitatrato na parang mas matanda ka. Parang ganun. So, kumusta na Opo. ba ang sitwasyon? Ang sitwasyon ba ngayon, ganun pa din? Ay, wala na po ako sa kanila ngayon kasi may asawa at anak na po ako ngayon. Ayun. Mm. So, nakaalis May ka na sa tumanggap kanila. po sa akin na pamilya po ng asawa ko na hindi po Ano? Pare-pares tayo nawala na signal. Ako din eh. Ako din eh. automatic No, girl, nandiyan ka pa ba, Dumbo? Dumbo. Medyo nawawala-wala signal mo. Oo. Mm-mm. So, masaya ka na ngayon sa pamilya mo? Opo, masaya naman po ako sa napuntahan ko po na pamilya. Kasi kahit po mahirap po ang buhay, hindi po sa kanila yung pera-pera kagaya po din sa pamilya ko. Sanay kasi sila na Tulungan walang po pera. talaga. Iba din kasi yung nasanay ka na walang pera. Oo, hindi Wala ka na sisihan. mamamblema. Oo. Parang alam mo na Wala- agad. Ayan din naman. Pare-parehas naman kayo walang pera. So wala diyang nakakaangat-angat sa inyo. So pare-pares kayo na ugali. Pare-pares kayo na sa ibaba. Kontento, ganun. Pero ano ha, yung mga kapatid mo ngayon, wala ka na nang naging problema sa kanila since nakalayo ka na sa kanila, hindi ka na nila pinapakailaman. Pag nandun lang po ako sa bahay, pag dinadalaw ko po yung anak ko po na panganay, Bakit nandun yung anak Ay. mo panganay? Iniwan kasi mo. po wala po kong pampaaral. Eh sila po kasi wala po silang mga anak. Yung mga kapatid ko po, wala po silang mga anak eh. Mapag-aaral po nila yung anak ko. Oh, 'di ba? Kita mo at least parang meron naman silang gusto ding magandang mangyari, 'di ba Isipin sa mo, pag-aaralin yung anak mo, hindi naman nila obligasyon yun, pero tignan mo, di ba? Pero sinasabi po nila sa anak ko na wag daw po makinig sa akin kasi salbahe daw po ako, bad daw po ako. Yun po ang sabi sa akin ng anak ko. Yun naman Sa yung kanila mali. daw po makinig kasi sila daw po yung nagpapaaral. Wag daw pong makinig. Wag ka makinig sa mami mo kasi salbahe yung mami niya. Hindi Baka ka kasi matutulungan nung ganun po ang sabi. meron ka ba kasing parang tinuro na hindi naman dapat sa isang bata, kaya parang kinorek nila, ganon? Never ko pong tinuruan ang anak ko na maging masama, lalo na po sa ibang tao. Kaya mo yung anak mo naman may sariling utak yan. Alam niya yung dapat tama niyang gawin. Kung ganun man Buti yung nga po, sinasabi po nung anak ko na sinabi daw po nung mga tiyahin at tiyuhin niya na huwag daw pong makinig sa akin. Bakit daw po ganun daw po yung mga tita niya at yung tito niya. Sinasabi daw po na bad ako. Eh, hindi naman daw po. Yun po ang sabi ng anak ko. Ako magtatanong sa mga tsuhin at tsahin kung Kung ano ba talaga yung talaga totoong nangyayari, ano? para sabihing bad ka. Oo, pero alam mo, ang maganda dito, Dumbo, sila'y nagpapaaral dun sa bata. Kasi, may anak ka ba na iba ngayon bukod doon sa panganay mo? Opo, Ilan? meron po akong isa po. Ayan yung anak Alam mo na ko. sa bago. Ito na yung pinakabago. Opo. Mhm. So hanggang ngayon humingi ka pa rin ng tulong sa kanila. Hindi po, nagtitiis po ako kung ano po lang meron ka. Ako po, yun po. Pero minsan po, pag nagkukwento lang po ako, akala po nila kasi hingi po ako ng tulong. Eh, minsan kasi ganun talaga sinasabi yun. na po nila. Nagkakwento ka. Kasi lalo kung Kasi nasanay nandun. sila sa dynamics ninyo Oo. na paglalapit ka lang kapag may kailangan. Oo. Parang ganun. Mm.
Pag nagkukwento lang po, sabihin, ay naku, Dambu, wala akong pera. Wala akong maitutulong. Ganun po. Pero po agad. Nagkikwento ka pa lang, no? Ano ba ate, ang mahal ng bayarin namin sa ganito. Tapos ang sama ng pakiramdam ko kahapon, mga ganyan. Tapos ay naku na po, wala akong pera. O yan, nakakaano din naman talaga nga. Hindi ka naman humihingi ng ano. Pero baka daw kasi Baka kasi nasanay kasi inunahan sa ka ganun. lang. Oo. Kasi baka alam nila na maghihingi ka or uutang, mga ganun. Pero ikaw ba, nagkautang-utang ka sa kanila? May mga utang ka pa sa kanila? Never po, wala po akong utang sa kanila. Ayun. Or humingi ka ng tulong sa kanila na yung pera na parang pwede bang ano kasi wala akong pera ngayon, ganon. Hindi din po. Kasi alam ko po yung Mm. style po nila. Kaya never po akong humingi po ng tulong sa kanila. Okay. Pero yung barat mo kasi sa amin kaninang umaga yung ano eh. Ang Ay, lagi kanin- po nilang Tinitiis sinasabi, ka. Oo, parang ganun. o wala po silang pera. Okay. Wala po silang pera palagi. Ganun po lagi. Kahit alam ko naman po na meron sila. Hindi po sila nagbibigay po talaga. Pero gusto mo talaga na kahit papaano ay mabigyan ka naman nila. Oo, ganun. Opo po, humihingi po ako. Paghingi po ako ng tulong sa kanila. Humingi ka rin. Kukwento lang po ako. Sabi mo, hindi ka humingi ng tulong. Pero humingi ka talaga ng Pag yung- tulong. Oo. Pag po, sana po, nagkukwento pa lang nga po ako, hindi ko naman po Nabablock. dinalekta na hinga ko ng tulong agad na ganun. Ang first dialogue po na sinasabi nila palagi, ay naku, Dambu, wala akong pera, wala akong matutulong. Ganun po agad ang kanilang ang kanila pong sinasabi. Kahit alam ko naman po na mainam naman po yung ano nila At kasi meron sila, yung isang ganun. kapatid, opo, at meron din po sila. Di po ba, dapat po sa isang pamilya, nagtutulungan. Hindi Hindi po lahat ganun eh. nag-iiwanan. Ang realidad kasi ay hindi ganun. Lalo na kapag may mga kanya-kanya ng responsibilidad, buhay, At di ba? iba't iba kayo ng mga paniniwala. Yeah. At kung may extra man, pwedeng makatulong. Pero kung sapat lang para sa kanila at may mga kailangan din silang bilhin at gustong bilhin, hindi Yes. natin sila mauobliga. True, kasi may kanya-kanya naman tayong buhay. Yun dapat ang ating unahin. Oo, 'di ba? Kasi paano ka makakatulong sa iba kung di mo nga matulungan yung sarili mo? True. 'Di ba? Ayan. So ano ba yung gusto mo itanong sa amin dito, Dambo? Ano po ba ang mas mahalaga? Pera o pamilya? Ayan, Naku, yan na tayo. ang hirap pumili. Pero Yeah. Oh my gosh. Huwag niyo ang pagpiliin sa dalawang mahalaga. comment mga kapuso, Barangay Alas 971 Facebook page. Ayan. At pwede rin kayo tumawag sa 837-48737. 837-48747. Dampo, babalikan ka namin at kung ano man yung may bibigay sa'yo na advice ng mga bida-bida natin dito, okay, tanggapin mo na lang din, ano? Okay? Opo. Alright, sige. Sige. Ayan po si Dampo, mga kabarangay. O siya, babalik tayo mamaya, ha? Nakabasahin muna natin ang komento ng ating mga bida-bida. Nag-comment sa ating Facebook Live sa Barangay Alas 971. Sabi ni David, sabi niya, naghahanap lang ng justification tong si Dambo. Magsumikap ka, hindi yung nag-anak ka pa, hindi mo na nga kayang tususan yung isa mo pang anak. Tapos, aasa ka sa mga kapatid mo kasi nakakaangat sila. Anong ginagawa mo pa sa sarili mo at sa anak mo? Hindi ka nabigyan ng pera. Ayan. Grabe, ng real talk. Oo, aray Bungad ko. pa lang ni real talk mo naman. Ang bilis na. Ang bilis Wala, di mo na naman. dinahandahan. Ito, sabi dito ng ating kabarangay na si Micaela. Ang laking tulong na nga no, na hindi naman Pinaaral. pinaampon no, no? Oo. So pinaaral yung anak mo. Sana magkaroon ka din ng time na magpasalamat sa kung ano man yung pinapakita nilang mabuti sa'yo at hindi yung puro kasamaan. Kasi lahat naman ng tao merong mga hindi magagandang ugali. Pero sana wag mo rin kalimutan kung ano yung magandang ginawa nila para sa'yo. Sabi naman dito ni Flora May, mas mahalaga po ang pamilya kaysa sa pera. Kasi ang pera, nakikita yan habang buhay ka. O kinikita yan habang buhay. Pero ang pamilya, kapag nawala na, hindi na yun maibabalik pa. May ganun palang ina na kayang ipahiya yung anak niya sa maraming tao. Wala naman kasalanan yung anak niya para yung galit niya idaan niya sa anak niya.
May Oh. may mga ganun talagang mga nanay, may mga ganun ding tatay. Mm-mm. Depende kasi talaga magkakaiba talaga tayo ng kinalakihang pamilya. Magkaiba ng ugali eh. Mm-mm. Diba? Ito, sabi dito ng ating bida na si Sherry, sana kung di man pinaramdam ng nanay niya yung pagmamahal sa kanya, tinuruan niya na lang yung ibang anak niya na mahalin yung ate nila kasi kapatid naman nila yan. Oh. Kapatid naman nila yan. Sana bumawi ng pagmamahal, hindi na ibigay ng nanay niya sa kanya. Ayun. Sabi ni Jennifer, nako ate, wag kang umasa sa tulong ng mga kamag-anak mo. Pinag-aaral na nga ang anak mo. Ano pang tulong ang gusto mo? Dapat yun pa lang na-appreciate mo na. Be thankful enough. Una, may sarili-sarili kayong pamilya at hindi ka nila obligasyon. Yung responsibility mo nga, inako na nila. Gusto mo pa rin ng tulong, baka hindi mo na kasi tinutulungan ng sarili mo. Ayun, yun yung mahirap kapag may mga, hindi to sinasabi natin kay Dambo, para dun sa iba, na kapag, Yes. kapag nasasanay na mayroong nasasandalan at minsan sumandal ka sa kanila tapos hindi ka napagbigyan, sumasama loob mo. Mm-mm. Kaya wag din nating sanayin din kasi minsan yung mga tao na yung tinutulungan natin financially, mga ganyan. Yes. Minsan wag din nating sanayin na palagi tayong nagbibigay. Totoo yun. Alam mo, maganda na tumulong. Kaso nga lang, minsan nakakasama pa yan lalo sa kanila kasi hindi na sila mag-i-effort. Hindi sila natututo na kumilos sa sarili Mm-mm. nilang mga paa. Ito, nasa kabilang linya, try natin kausapin. Ayan, hello? Hello. Ayan, okay, ano pong pangalan ninyo? Good morning, Lady Gracia and Papa Ace. Hi. Si Josh to. Mm-mm. Sa akin lang kasi ganito, no? Ayokong palaki ng mga anak ko na whatever success they have, magtutulungan pa rin sila kahit walang humihingi ng tulong, kung ano yung na-achieve nila sa kanilang buhay. Dapat magtutulungan po sila. Yan ang pinaka-importante sa akin. Like, yung daughter ko nasa abroad, and yung isang anak ko naman dito na nagtatrabaho sa BPO. Dalawa nila nag-aaral kong anak, pero about to graduate college na rin. And wala rin ako ginagastos dahil lahat sila, graduate po sila with flying colors and valedictorian and cum laude po sila. Wow. So, sabi ko sa kanila, whatever success you have, tutulong kayo. Ito, example lang to, yung kapatid nila, nagtatrabaho sa BPO na okay naman yung, alam mo naman, pag nagtatrabaho sa BPO, no? And, yung mga pamangkin nila, yung kapatid nila ng estudyante pa rin, yung small things pa, tumutulong pa rin, nagbibigay sila na para sa pamangkin nila, they buy something. Kasi yung ganun kahit yung sabihin mo sa magulang mo na wala ka ng obligasyon sa magulang, hindi yun What if kung yung isa sa mga kapatid nyo is less fortunate, hindi pinalad sa pag-aaral? May mga ganun sa magkakapatid na medyo, sabi natin, wala naman sinasabing bobo na tao, no? Kumbaga, hindi lang na nagkaroon ng tamang guidance lang sa sarili niya at medyo naligaw ng landas. Siyempre, dapat tulungan din nila. Ayoko yung gano'n na i-set aside yung kapatid nyo o kahit sabi natin yung magulang mo, kahit ako. At saka laging binibilin sa mga anak ko na bukod sa may kita kayo, may ipon, dapat may extra buffer kayo. Laging may buffer kayo na yung buffer na yun na pwede mo itulong sa mga kapatid mo. Yun ang importante sa akin. Katulad yung nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Naku, Walang huwag natin buffer, idama diba? yung gobyerno. Okay na. Maraming salamat sa pagbibigay ng advice. Kaya sa akin, Oo. importante yung na sa magkakapatid, kung ano man yung estado na narating nyo, hindi pwedeng hindi kayo magtutulungan. Alright. Maraming salamat. Kapatid mo yan Thank Maraming you po, ha. salamat, Oo. Josh. Thank you. Thank you, Josh. Oo, iba din kasi, depende kasi yan sa mga magulang. Sa magulang yan nakadepende kung paano nila palalakin yung mga anak niya, kung paano niya
i-express sa kanya na dapat o sasabihin sa mga anak niya na dapat nagtutulungan kayo kasi magkakapatid kayo. Kasi kung minsan, hindi lahat pero may mga magulang kasi na sila din yung source ng pag-aaway-away ng mga magkakapatid. Oo. Lalo kapag si nanay, si tatay, sisiraan niya tong isang anak doon sa isang anak, maglalaban at lalaban talaga, 'di ba? Yes. Kaya laging pumapagit na dapat mga magulang. Napakalaki ng impluwensya ng mga magulang kung paano nila mapapalaki yung Totoo. kanilang mga anak, kung paano yung mga anak nila. Kaya nga minsan, pag namatay yung mga magulang, tapos doon mo makikita kung paano magwawatak-watak, tapos magkakagulo-gulo yung mga anak. Kasi Yes. kumbaga, parang walang uma-anchor, walang pumapagitna sa kanila. Ayan. Naku. So, ibalik natin sa kabilang linya ang ating kabarangay na si Dambo. Hello, Dambo. Hello po. Ayan. Ayun. Okay. So, yung mga iba dito, mga parang kung natin yung average ng mga binibigay na advice, may mga nagsasabi talaga sa kanila na maging thankful pa rin tayo doon sa naitutulong sa iyo Yes. ng mga kapatid mo. Kasi hindi rin daw biro, ayan na, sinamarize lang natin, hindi rin biro yung naitulong din nila sa'yo kahit papaano, yung sa pagpapatuloy. Siyempre ikaw, binabayaran mo naman yun, yung ikaw yung nag-aasikaso ng mga gawaing bahay, ganon. Pero kumbaga nagtutulungan lang kayo. May mga times talaga na makakapagsabi sila ng hindi magaganda, hindi natin i-honor yon, mali yon. Yung isusumbat nila kung ano man yung naitulong nila sa'yo dati na 100K, at kung ano-ano pa, out of galit, mga ganyan. Kasi obligasyon pa rin nila kung ano man yung kanilang mga emosyon. Dapat hindi na nakakapagsalita ng ganon. Kung ikaw yung ate at ikaw yung mas malawak na ang pag-unawa, kung mas malawak ang pag-unawa mo sa kanila, mas okay na patawarin mo kung ano man yung mga nasasabi nila. Kasi mas lalo lang buibigat yung loob mo eh. Kasi imbis na makapag-let go, tingnan mo, pag ino-observe ka namin, lahat ng mga kinukwento mo dito, hindi ko po makakalimutan. Mas kaya ang hirap para sa'yo na makita yung mga magagandang nagawa nila kasi hindi mo ma-let go yung mga pangit na ginawa nila para sa'yo. Kasi meron din naman silang magandang nagawa Oo. for sure. Hindi naman sila perfect. May mga Yes. may mga pagkakamali, may mga masasabi yan out of pagod, out of galit, hindi pagkakaunawaan, lalo't hindi naman kayo lumaki na magkakasabay dahil ikaw lumaki ka sa lola mo. Okay? Tapos ikaw kumbaga parang nagtanim ka na kasi ng sama ng loob. Kaya parang ang hirap sa'yo makita yung mga magaganda rin na nagawa nila para sa'yo. 'Di ba? Kasi kung totally hindi maganda ang treatment nila sa'yo, hindi ka na nakakatapak doon sa bahay nila. Papabayaan na nila yung anak mo. Bahala ka na dyan, anak mo yan eh. Dalhin mo yan, bibitin mo yan, nag-asawa ka ulit, Anak diba? mo yan eh. Obligasyon mo yan. Totoo. Pero, nakakapunta ka pa rin doon, di ba? Nakakapagkwento ka pa nga sa kanila. May mga moments talaga na mag-aaway, magkakatampuhan, may miscommunications, ang pamilya, mga magkakapatid. Pero at the end of the day, magkakapatid pa rin kayo. Tapos maya-maya, nagkakaayos din kayo. May mga tampo-tampuhan talaga. Ikaw lang din kasi siguro is na nasimento na yung galit. Dahil hindi ka nagkaroon ng, kumbaga parang hindi kayo nakapag-usap ng maayos dati, hindi sila nakapag-sorry kung ano man yung mga masasakit na nagawa nila sa'yo. At the same time, ikaw din, hindi ka nakabawi, hindi ka nakapagsabi ng sorry doon sa mga hindi magaganda na nagawa mo rin sa kanila. Pare-parehas lang kayong nakagawa ng mga hindi magaganda sa isa't isa. Dati pa. Okay? Yes. Kaya ganyan yung galit ninyo sa isa't isa na nagkakasumbatan kapag nagkakaroon ng mga problema sa ngayon. At saka hindi na para tanungin kung anong mas importante, pera o pamilya. Alam naman natin kung anong mas importante. Pera, pamilya. Pamilya. Pero pamilya, syempre. Oo. Pero importante din ng pera kasi yan yung nagbibigay sa atin para makasurvive tayo, mabili natin mga gusto nating bilhin. Pero at the end of it all, kapag wala ang pamilya, masaya ka ba? Mm-mm. 'Di ba? Pag walang pera, masaya ka ba? Ang daling sumagot na hindi. Aminin na natin. Parehas na importante Oo, mahalaga yan. Wag magpaka-impokrito yung mga tao sa mga Yes. paligid natin na sinasabi na hindi mahalaga ang pera. Naku, importante. Yung pera, it will make your life comfortable kapag meron ka niyan. Yes. Okay?
Yung pag meron ka niyan, aminin na natin, nagiging mas madali ang buhay. Mas Pero, nakakagising ka ng maaliwalas. totoo yan. Pero pag, Mm-mm. syempre, kapag meron kang pamilya, dumadamay sa'yo, lalo pat yung pamilya mo, sobrang supportive, Mhm. ganyan. At saka, yung parang hindi ka manghihinayang kapag gumagastos ka sa kanila. Mm-mm. Kasi mababait sila, iba yung treatment nila Ay, sa'yo. totoo. Diba? Parang So, hindi nga masama sa loob na maglabas ng pera kapag Oo. yung maayos yung mga taong binibigyan At saka mo. nakikita Mm-mm. mo yung mga binibigay mo is may napupuntahan. At naa-appreciate. Ayun. Siguro ngayon, simula ngayon, ang try mo na lang din, Dumbo, i-appreciate mo. Simulan na natin sa ganun, i-appreciate kahit na masakit yung mga ginawa nila sa'yo sa nakaraan, pero sa'yo lang kasi bumibigat yan kung hindi mo let go. Simula ngayong araw na ito, mapapromise mo ba na magpapasalamat ka sa mga maliliit na bagay na nagagawa nila para sa'yo? Yung simpleng pagpapaaral ng, hindi na nga simple yun, yung pagpapaaral ng Mm-mm. anak mo, punta ka doon, siguro nakakapag-abot-abot pa rin naman sila kahit papano sa'yo, kahit konti-konti, no, kapag numalapit ka. Hindi man palagi, pero may naiaabot. Opo. May ganun ba, Hindi Dambo? po. Hindi Hindi talaga. Wala Okay. talaga. O sige, hindi na natin sila maobliga na magbigay Mm-mm. financially. Okay? Kasi may mga kanya-kanya na tayong buhay. Okay? Pero, itry mo lang i-appreciate kahit yung mga maliliit na bagay lang. Hanggang sa, i-train mo yung sarili mo. I-train mo yung sarili mo na nakakakita ng magaganda doon sa ibang tao. Para Totoo. hindi Kasi, girl, ikaw lang din yung natatalo dyan sa sitwasyon kasi ikaw yung galit na galit. Pansinin ninyo, mga kabarangay, kapag galit na galit tayo din yung naapektuhan. Yes, ang Tapos sila bigat. deadma sila kasi pakailan pa sa'yo. Di ba galit ka sa kan, di galit ka. Ganyan. Mag-focus ka na lang sa Mm-mm. sarili mo. True. Pauladin mo yung pamilya na binuo mo. Meron ka ng panibagong karelasyon. 'Di ba? Doon ka mag-focus, hindi na doon sa mga bagay na pwede mong isisi sa kanila. Mhm. 'Di ba? Hindi kasi pwedeng habang buhay magiging biktima tayo. Yes. Okay? Yung victim mindset na sinasabi nila, hindi pwedeng ganon. Kasi we're very sure, Dambo, na may mga mali ka din na nagawa sa kanila. Okay? Maliit man o malaki. Okay? Sana yun yung isang bagay na matanggap mo din. Okay? May mga mali sila, I'm sure, oo. May Marami mga din. marami rin Mm-mm. sila mali. Pero sana magawa mo rin tanggapin sa sarili mo na may mga pagkakamalit, mga hindi ka rin maganda na nagawa. Okay? Yun din kasi yung mga binabanggit din ng mga kabarangay natin dito. So pag nilay-nilayan mo din yan, kahit tapos ng Holy Week, pwede pang magnilay-nilay. Ano? Okay? Saka ang laking bagay, girl, nung tinulong sa'yo na na-extend yung buhay mo, nagbigay sila ng 100K. Hindi kasi biro yung 100K. Yes. Malaking bagay yun. Okay? So, parang yun na lang yung isipin mo na tinulungan nila ako. Doon na isusumbat nila sa yun, piliin mo na lang na wag pakinggan yun. Kasi ang importante, nandito ka ngayon dahil doon sa 100K na binigay nila sa'yo. Okay? Na pangtulong. At yung anak mo, kapag Mm-mm. nakagraduate yan, makakatulong sa'yo yan. True. Diba? Yun yung Siguro isipin mo. naisip nila na gano'n. Pag-aralin natin ito. Kasi siya na rin yung tutulong sa'yo balang para araw. makatulong dyan kay ate. Oo. For sure, ganun yung mga nasa mindset nila. Baka hindi lang kasi sila expressive. Mm-mm. Parang yung mga kapatid mo hindi expressive, I love you, mga gano'n. Pero tumutulong sila sa maliliit na paraan na alam Yes. nila. Nagbubunga nga lang talaga usually mga breadwinner na pagod na ganyan usually. Oo, pero wala naman silang masamang intensyon. Okay? Okay po. Okay, Dambo. So, yung pag-isip-isipan mo lang din, hindi maganda na namumuhay tayo na punong-puno ng galit yung puso natin. Mabigat talaga. Oo. And then kung ayaw mo naman talaga, cut off mo. Ganun lang kasimple. Mm. Kung di mo na talaga Ayaw kaya, mo talaga, cut off. cut off mo, kunin mo yung anak mo sa kanila. Okay? Para wala ka ng dahilan para bumalik-balik at makita sila. Para Yun hindi yung ka mga nag-iisip options. ng mga kung ano-ano. Oo, yun yung mga options na pwede namin ilatag sa'yo, girl. Kaya mo ba na kunin yung anak mo sa kanila at ikaw nang bumuhay para totally, dahil na-stress ka sa kanila dahil hindi magaganda yung ginagawa nila sa'yo. Wala Kunin na, mo ayoko na. Cut off. Oo, Okay? cut off na Hindi ako kasi- masaya dito. Mm-mm. Walang peace of mind dito. Diba? Yun lang naman. Yun yung magandang peace of mind. Kung talagang hindi mo na kaya. Para hindi na rin sila nakakapagturo ng hindi na ilayo yung loob sa'yo nung bata. Yes. Kung gano'n man yung nangyayari doon. Okay? Kaya mo? Okay po. Kukunin mo yung anak mo sa kanila para ikaw Ay, na hindi yung ko po magpaaral. kaya kasi hindi ko po siya mapag-aaral talaga. See? Diba? Ayun. So, nagbe-benefit kayo sa isa't isa. Aminin na natin. Okay? Okay ba? Okay po. Ayun. Ayun. So, Okay anong po. gusto mong sabihin ngayon sa mga kapatid mo? Nakikinig sila. Para po sa mga kapatid ko at saka sa mami ko, maraming salamat kasi at saka po pala sa stepfather ko.
na maraming salamat kasi pinag-aral po nila ang anak ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Alright. Mahal na mahal ko naman kayo. Buong puso at kaluluwa. Alright. Yun lang po. Maraming Okay. salamat. Thank Ayan. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.